Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Salamat po. So, recently pumunta si Kitty Duterte doon sa ICC. At syempre binisita yung kanyang ama na nakakulong ngayon or nakadetain sa ICC Detention Center. At may pinostong si ang batang Duterte. Sabi niya, galing sa kanyang ama. He says, no regrets and no apologies. He did what he could for this country. Okay. So anong kaso ulit laban kay Rodrigo Duterte? Guys, kung natatandaan nyo, ayon sa PNP, okay, 5,000 yung namatay doon sa drug war ni Duterte. At sinabi mismo ni Cayetano na lahat yon daw, lahat ay ng laban. Okay? So, pero meron ding independent investigation at kung saan mas sumobra pa sa 5,000. Meron nga nagsasabi ano pa eh 30,000 o basta more than 5,000 people died extrajudicial killing. So, kung sasabihin ni Rodrigo Duterte na no regrets sa mga ginawa niya, so makikita mo talaga dito na yung kanyang pag-admit doon sa pagpatay na halos libo-libong mga tao. Okay? Kasi kung titignan mo, punta ka sa mga news, sa website, sa YouTube, at makikita mo yung mga sinabi niya dati na uh, even yung mga kriminal, okay? Siya mismo ang pumapatay, 'di ba? So no regrets. So kung meron mga nadamay na mga inosente katulad ni Kian De Los Santos. So may isip ba natin na no apologies pa to, 'di ba? Kasi nadamay na yung mga inosente. Tapos ang dami pang ano, irregularities doon sa mga ano, mga ebidensya. For example, sabi ni ano, ni Dr. Fortune, yung pathologist na nagsasabi na yung certificate ay for example, ganito siya, meron sakit pero may tama sa ano, sa leeg, 'di ba? So, yung mga ganon, ang daming irregularidad. Tapos, sasabihin ng kanyang anak na no regrets, no apologies. Siyempre, yung message na isasabihin ni Duterte dito sa mga anak niya, siyempre, magre-resonate yan. Matatandaan yan talaga ng mga ano, ng kanilang mga supporter. Diba? At para naman sa mga hindi naman, sabihin na natin, hindi mga Duterte. Para sa atin, dapat isipin natin yung mensahe at yung mga isipin natin yung mga biktima na nadamay dito sa drug war. So, kung sinabi niyang papatayin ko yung mga pusher, mga drug users, tapos yung drug lords, okay? Na halos pinalitan na lang nila yung drug lords. So, kung tatandaan nyo, sabi ni, ni Sentry na hindi, pinatay nila yung mga mga hindi sumanib sa kanila tapos pinalitan nila ng kanilang drug lords. Kita mo hindi hindi na wala yung nung drugs. Hanggang ngayon, nandito pa rin eh, 'di ba? Oh. So, last na lang 'to, ipapakita ko sa inyo yung okay, by the way, this is a news from Panay News, okay? August 20.
Pumunta doon yung mga anak niya tapos recently meron na concert para pauwiin daw si Duterte. Okay, now here's the last one. Para naman syempre matandaan natin yung mga sabi niya under oath from the Senate. Okay, so here's a short video from YouTube. Under oath, former President Rodrigo Duterte tells the Senate that he had ordered police under him to encourage suspects to fight back so they have an excuse to kill. Ang sinabi ko ganito, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema. Oh, di ba? Okay. So, galing mismo sa bibig ng Duterte. Di ba? Walang sense of humanity. Na para naman siguro bigyan na natin ng chance, di ba? Yung mga politiko nga huli na, pero meron pang chance makalaya kasi napaka-impluwensya, di ba? O yun. So, nadali siya sa ICC at ngayon ay mukhang mahihirapan siya makakuha ng interim release. Kasi sa mga ganitong statements na walang regret, parang talagang sinabi mong willing ka talaga. And I remember, sinabi niya, willing siya talaga ulitin ulit kung meron siyang chance. Dito mismo sa Senate Blue Ribbon, nung nandun pa si Coco Pimentel. O, di ba? So, yan. Parang reminder na lang din sa atin, mga Pilipino, na dapat pumili tayo ng leader. Leader na kahit may mga ganito, dapat kasi mas inuna natin yung mga corrupt na mga politiko, 'di ba? Kaysa sa mga taong lulong. Pero again, hindi lang po ito kung sinabi natin addict na, wala nang pag-asa. Meron po. Kaya nga meron tayong mga centers na para na rin tulungan sila makabangon ulit, 'di ba? At kung ating bansa ay lubog, corrupted ng mga politiko, mga opisyal ng gobyerno, paano tayo makakaahon sa kahirapan kung yung sarili nating mga leader ay inuubos yung pera natin at kung saan-saan na lang tayo kumukuha para sa pagkain natin at makakuha na rin ng pera para may tusto sa mga pamilya natin, may mabigyan natin ng yung mga ibang Pilipino na naghihinagpos, kukuha ng paraan para bigay ng pagkain sa kanilang pamilya, 'di ba? So, ang daming ang daming pwedeng debatihan na talagang one of the reasons, anong mga rason kung bakit yung ibang tao ay nalulong at tumahanap ng ibang paraan para makakumita lang, 'di ba? Kasi wala tayong opportunity. Yung opportunity sana na maganda pag ang ating mga leader ay gumawa ng maganda, magiging mas mayaman tayong bansa. 'Di ba? Napakalalim actually. Napakalalim. Okay guys, if you have any comments or suggestion, please write it down and I'll see you in the next video. Salamat po.